Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, samahan natin sa ating mga panalangin ang ipagdiwang natin sa araw na ito ang kapistahan ni na Apostol San Simon at San Judas. Sila ay hindi masyadong kilala dahil may kapangalan silang mga santo o mga alagad ng ating Panginoon na mas kilala kaysa sa kanila. Gayunpaman, sila ay mahalaga sa ating Panginoon at gayon din ay inspirasyon sa ating lahat. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang mga nagawang kasalanan. Isinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya para makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong ipinagkaloob na aming sambahin ang ngalan mo, bunga ng pangangaral ng mga apostol. Tugunin mo ang pagdalangin ni na San Simon at San Judas, para umunlad kaming lagi ang sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagong kaanib na sumasampalataya sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Tayo pong lahat, laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag na nalangin doon. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem,
at sa mga bayang ng baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Franz. Ang Panginoon natin ay madalas na nagdadasal sa isang mataas na lugar katulad ng burol. Gayon din naman ay, kumbaga, doon siya nakikipagtagpo sa Diyos. At ang mga tao naman ay nakikipagtagpo din kay Jesus sa bundok. Halimbawa na isa sa mga pinakasikat na ginawa ng ating Panginoon ay ang Sermon on the Mount. Marami siyang ipinangaral doon at doon siya pinakikinggan ng mga tao. Kaya si Jesus, bilang Diyos ding totoo, ay nakakatagpo ng mga tao doon sa bundok. At sa Ebanghelyo natin ngayon, hindi lang siya nakatagpo ng mga tao sa burol, kundi doon niya hinirang ang kanyang mga alagad matapos na siya'y manalangin. Ibig sabihin, mayroon tayong access sa Diyos. Ibig sabihin, pwede nating lapitan si Jesus saan man siya naroon. At ang paglapit kay Jesus ay palaging may kaakibat din na responsibilidad. Kaya hinirang niya ang kanyang mga alagad na sa loob ng maraming panahon ay sumusunod-sunod na rin sa kanya, nakarinig ng mga aral niya at nakasaksi ng mga himalang ginawa niya. Sila'y tinawag ng mga apostol sapagkat sila'y isusugo upang ipahayag ang mabuting balita. At ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin sa natatanging paraan sina San Simon, na tinagurian ding Makabayan, at si San Judas, hindi ang Iscariote, na para sa atin ngayon ay kinikilala natin ngayon bilang patron ng mga imposibleng bagay. Kung tutusin, sila yung mga hindi masyadong kilala. Huli pa nga binanggit sa Ebanghelyo natin ngayon. Diba? Silang dalawa yung huling binanggit. At sinasabi na hindi rin sila masyadong popular. Kasi nga, si Simon may kapangalan. Si Pedro, mas sikat yun kaysa sa kanya, di ba? Mas kilala natin si Simon Pedro. At si San Judas naman, mas kilala natin yung kapangalan niya dahil sa pagiging taksil kay Jesus, si Judas Iscariote. Kaya nga ang biruan, kapag sa dalawang ito ka nagdasal, malamang sa malamang, matutupad ang kahilingan ninyo. Tanong nyo sa akin, bakit? Kasi konti lang daw kayong nakapila. Konti lang daw ang nagdadasal. Dahil nga, may kapangalan si Simon at si Judas. At si Judas nga, tinatawag na patron ng imposible, sapagkat dahil walang masyado daw nagdadasal sa kanya dahil natatakot na baka si Judas Iscariote ang matawag nila. Pero ang totoo'y, tinawag sila ng Panginoon sa kanilang pangalan at hindi tayo magkakamali kapag ang tinawag natin ay mga santo. Sina San Simon at San Judas ay isinugo hindi lang para ipahayag ang mabuting balita, kundi ngayon ay nasa piling na sila ng Panginoon at pwede silang mamagitan sa atin sa pamamagitan ng kanilang pananalangin. At ganito naman ang nais ng Panginoon, na itong kanyang mga alagad, itong kanyang mga apostol, ay huwag manatiling nasa itaas lamang, kundi tumugon sa pangangailangan ng mga nasa baba. Kaya matapos nga na sila ay piliin ng Panginoon at pangalanan bilang mga apostol, bumaba sila kaagad upang tagpuin ang mga tao. Sapagkat baliwala ang pagsusugo kung hindi naman mararamdaman ng tao ang kanilang paglilingkod. Kaya minarapat ng Panginoon na sama-sama silang bumaba upang paglingkuran ang pangangailangan ng mga tao. At ganun din tayong lahat.
Kung tayo ay palagi lamang nagsisimba bilang mga tapat na tagasunod ng Panginoon, kung tayo ay masinasabi nating relihiyoso tayo, pero wala tayong pagkakataon para maglingkod sa kapwa-tao, niloloko lamang natin ang ating mga sarili. Sapagkat ang pagiging malapit kay Jesus ay palaging may kaakibat na paghirang at palaging may kaakibat na misyon. May kailangan tayong gawin. Hindi dapat manatili lang sa loob ng simbahan. Hindi dapat manatili lang na dasal at mga ritual ang ating mga ginagawa kaugnay ng ating pananampalataya. Dapat tayong bumaba kung saan tayo kinakailangan. Ngayong maraming nasalanta ng bagyo, pwede tayong tumulong sa mga nangangailangan. Ngayong may nalalapit na naman na bagyong paparating, sana'y lagi ding maging bukas ang ating tahanan, ang ating puso, para sa mga taong lalapit sa atin para humingi ng tulong. Sana bumaba tayo sa bundok, hindi tayo manatili lamang doon upang mapaglingkuran ang pangangailangan ng mga nasa laylayan ng lipunan. Amen. San Simon at San Judas, ipanalangin ninyo kami. Magsitayo po. Bilang mga bahagi ng isang gusali na ang pundasyon ay ang mga apostol at propeta, ilapit natin ang ating kahilingan sa Ama ng Habag. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang Katoliko, naway magpatuloy sa paglago sa pamagitan ng pangangaral at mga halimbawa ng aming mga pinuno sa pananampalataya at mga misyonero, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sigla at sigasig ni San Simon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang tularan ang pagmamalasakit at kababaang loob ni San Judas Tadeo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng Panginoon ng kagalingan at bigyang lakas ang mga nawawalan ng pag-asa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway walang hanggang magtamasa ng kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal nilang pinananabikan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ama naming mawain sa aming panalangin para sa iba, nawa ay makabahagi kami sa apostolikong paglilingkod ng mga tinawag at pinili sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsisiupo. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay.
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming nagpaparangal sa walang maliw na kadakilaan ni na Apostol San Simon at San Judas, ay nakikiusap na tanggapin mo ang aming mga alay at akayin mo kami sa pagdiriwang na marapat sa paghahaing ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay naging salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoon, Diyos ng mga ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa pag-asang, Hosana, 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 sa pag-asang. Magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumairi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Magsiluhod po. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, ipinakikiusap namin ngayon puspos ng Espiritu Santo, napakundangan sa kagalang-galang na pagpapakasakit ng mga apostol San Simon at San Judas,
Kami naway panatilihin ang aming ginaganap sa buklod ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Muli, ang paalala po natin, kaugnay ng undas, may mga misa po sa ating parokya, alas 6, alas 8 at alas 10 ng umaga. Wala pong misa ng alas 6 ng gabi. Sa sementeryo, ang dapat ang ginagawa po natin ay mga gawaing espiritual. Ang mga family reunions po ay dapat ginagawa na lamang sa inyong mga tahanan, sapagkat yun po ay lugar ng himlayan o pahingahan ng ating mga yumaong mahal sa buhay. Irespeto po natin ang sagradong lugar na ito at wag po nating gawing lugar ng kasiyahan lamang at pag-iingay. Panawagan po sa lahat ng mga may pwesto sa ating sementeryo katoliko dito sa Barasuin na binibigyan na lamang kayo ng palugit hanggang sa huling araw ng Disyembre sa taong ito para makipag-ugnayan sa ating opisina. Kung hindi po kayo makikipag-ugnayan ay ibig sabihin, pinauubaya na po ninyo sa simbahan ang pamamahala ng inyong pwesto sa libingan. Mayroon pong mga sobre dito sa altar natin para sa yumao sa may tabi ng Birhen ng Santo Rosario, kung saan pwede po ninyo itala ang mga pangalan ng mga kaluluwa na ipinagdadasal ninyo ngayong undas. Pagkatapos ng misa, maaaring lumapit ang mga humihiling ng pagbabasbas, lalo na para sa kaarawan at anibersaryo ng kasal, at gayon din ang mga nais magkumpisal, pumunta lang sa sakristi sa gawing kanan ng ating simbahan. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. iyuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni na San Simon at San Judas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ng halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre
Padre Jesús Nazareno.